Napatay naman ng isang rider mula Davao City matapos nitong salpukin ang railings sa kalsada. Sa investigasyon, lumabas na hindi napansin ng rider ang railings habang binabaybay ang kalsada at bumangga rito. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Patay ang isang driver na motorsiklo matapos bumangga ang binamanihong motorsiklo sa railings ng kalsada sa Purok 3 sa Alambre Turil, Davao City, pasado 1:00 na madaling araw, Disyembre 26, 2024. Ang biktima na kilalang si alias Nolasco, 56 anyos, nakatira sa Purok 2, Alambre, Turil, Davao City. Batay sa police report, ang biktima ay galing sa Barangay Lubugan patungong Barangay Kamansi. Habang binabaybay niya ang kalsada sa sabing lugar, hindi niya namalayan ang railing nakaharang sa daan kaya siya bumangga. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima sa simentadong kalsada at nagtamo ng maraming pasa at sugat sa katawan. Rumisponde naman ang Central 911 paramedics at sinubukang iligtas ng biktima, ngunit idineklara ng attending physician na patay na ang biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinaaresto ng isang negosyante na si Jeffrey Sandoval, 33 anyos ng Barangay Anulid, Mangaldan, ang kanyang sales representative na si Joen Karunungan, 24 anyos talaga, at residente ng Barangay Libsong, Islingayen, matapos mabigo ang suspek na mag-remit ng higit 400,000 pisong halaga ng panindang beef ng biktima. Sa ulat nilang ginawa, si Chief of Police Lieutenant Colonel Amormio Sumini dumulog sa kanilang himpilan ng biktima at inireklamo ang hindi pagre-remit ng halagang 19,663 pesos na pinagbintahan ng beef mula December 21 hanggang December 24, at nang rebisahin ang mga stock at resibo dito na tuklasan na mula June hanggang December 24 ngayong taon ay umabot sa 402,177 pesos ang nabintang beef ang hindi na-remit ng suspect, kaya't ipinaaresto ito at naharap ngayon sa kasong qualified theft. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naka-alerto naman at nakabantay ang PNP at EFP sa lalawigan ng Northern Samar sa anibersaryo ng CPP-NPA ngayong araw. Una lang sinabi ng pamunuan ng Northern Samar Police Provincial Office na maliban sa pagbabantay sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang pagbabantay rin sa posibleng paglulunsad ng aktibidad ng NPA sa kanilang anibersaryo. Bagamat naniniwala ang EFP na malabo nang makapag-organisa ng malaking pagpupulong, ang New People's Army dahil sa kakulangan ng kanilang pwersa ay patuloy pa rin ang tropa ng gobyerno sa pagbabantay. Naniniwala naman ang Philippine Army sa Eastern Visayas na hindi na makakapaglunsad pa ang New People's Army ng mga major attacks sa kanilang founding anniversary dahil sa malaking kabawasan ng kanilang pwersa ngayong taon. Ito na ay ka-56 years na anibersaryo ng CPP-NPA-NDF. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Humingi ng paumanhin at nagpaabot ng simpatiya ang Philippine National Police dahil sa insidente ng pamamaril ng suspect na isang miyembro ng 604th PNP Regional Mobile Force Company sa mag-ama na ikinasawi ng anak at sugatan ng ama sa Barangay Canusa, bayan ng Pulupandan, Negros Occidental. Ipinasiguro ni Police Major Judicis Catalugo, spokesperson ng Negros Occidental Police Provincial Office, na gagawin na patas ang investigasyon upang maserbi ang hustisya sa mga biktima. Ang suspect na si Corporal Armin Alanza ang posible maharap sa kasong kriminal at administratibo na detinado sa ngayon sa Pulupandan PNP Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.